Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat sa hapang ito na kami ay pagkakataon ng kapagdaling ng pasasalamat sa iyong pangalan. Salamat din sa pagkakataon na muli kami makakapakinig at matutulungan ng iyong mga salita. Dalangin namin na pagdalang ito ang aming puso at isipan, buksan ang aming paningin at buksan din po ang aming pangalaman. Dalangin namin na mamusok ka sa bawat isa sa amin at ang mga bagay na naging hadlang upang kami makapakinig ng gusto at ito, ay namin kami ilakapoy sa pangalan ni Jesus. And the distractions, anong mga sa aming isipan, sa iyo po natin pinag-aakiwanan. At kaya kami po na kami ay makapakinig ng maayos at maiwasay sa pamamagitan ng inyong pagpapalala. Dalangin din namin Ama, na po ang pangangailangan at kalagayan namin sa atin ito'y kakatuwinawa ng iyong pagpapalala. Ano po Panginoon ang aming pagpapalala sa akin ay makasingko kami ng kalagasan at himala ng pagpapalala sa iyo. Ano po Panginoon ang aming mga kaibigan, makakamas kami Panginoon ng divine providence ng provision na nagmula sa iyo. Ang mga Panginoon ang aming mga pagbubuhay ay hasil po kami ng kalakasan at kasiglahan na nagmula sa iyo. Sa iyo po natin at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magkaya po may dalang album, kayo ating nagbilangan ang gawin Diyos sa Evangelyo ng ating Panginoon sa Evangelyo ayon sa Marcos, kabanatang 9, talatang 42 hanggang 50. Mark chapter 9, verse 42 to 50. Mabuti para sa isang araw ang siya'y bitinan sa liig ng isang matindi ng matutitapon sa dagat kaysa maging sanhin ng pagkakasala ng isang maliliit na to na nanalig sa akin. Kung kami mo ang naging sanhin ng iyong pagkakasala ay patuloy nito, mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putulang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno sa apoy na hindi nangangagal. Doon din ay hindi namamatay ang mga ubod na kumakain sa kanila at mga apoy. Kung ang paamong nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, patuloy nito, mabuti pang pumasok sa buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na pupunta sa impyerno. Doon ay hindi namamatay ang mga ubod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung isang maramo ang magiging sanhin ng iyong pagkakasala, tutuloyin mo ito, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos, na wala na isa lang ang magbaptiz sa dalawang paang, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Doon ay hindi mamamatay ang mga ubod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi makapatay. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisay sa apoy, at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung asin ay bawal ng alak, paano kayo mapapaalam ulit? Taglilin nyo ang kakanina ng asin at mamuhay kayo may kapagpapaan sa isa't isa. Mga minamahal kong bulang kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito po, kalakang kailangan ng pagkakabasa ng mga salita. Huwag na po kayo magsulpok sa presensya ng Panginoon. Actually po, mahaba talaga ang readings natin ngayon. Nagsisimula talaga siya sa verse 38 ng Mark chapter 9. Pero kanina, nandun po ako sa isang gawain sa Sitio 5, ay hinati ko lang yung verse na aking binasa. Ang binasa ko doon ay yung patungkol po sa pagbabawal ng mga alagad, tungkol po doon sa lalaki na nagpapalaya sa masamang espiritu pero hindi nila masabi. Kaya sabi ng Panginoon, kapanig natin ang hindi laban sa atin. So, ang naging paksa ko doon kanina is about the danger of being inclusive. Kasi ang tingin kasi ng mga disciples ay sila lang yung may kapangan. Kung maalala natin, tinatalunan nga nila kung sino sa kanila ang pinakamatila. Ngayong may gumagawa ng pagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon,
ay nais nilang sawayin. Pero kinorek naman sila ni Lord na kung hindi naman nakaka-offend sa prinsipyo ng langit, at kung yung ginagawa niya hindi naman against sa ating ginagawa, ibig sabihin, kakampi natin siya. Ngayon po, ang bibigay ko sa inyo ay ang paksa tungkol sa pagiging dahilan o yung danger of causing others to fall into sin. Yung dahilan kung bakit hindi ka dapat maging stumbling blocks para sa iyong kapwa o stumbling blocks para sa iyong kapwa. So, dito po, yung liwanag po na ginagamit ng Panginoon sa pag-describe niya ng hell, mga kapatid, is so intense, mga kapatid. Kung makapasin ninyo, ilang ulit kong binasa yung ukod na hindi namamatay at apoy na hindi nawawala o apoy na hindi rin namamatay, mga kapatid. Kasi kung meron talaga siyang pinopoint out na mas maigi pang putol-putol kang pumunta sa buhay na walang hanggan sa langit compared sa kumpleto ang iyong katawan, pero pagdating mo naman doon ay nasa eternal fire ka at hindi nawawala. Ibig sabihin, habang nandoon ka, walang katapusan ng paghihirap at ikaw ay pinakain ng ukod na hindi rin namamatay. So, doon po seryoso ang Panginoon. Pag sinabi niya, ibig sabihin, totoo talaga na yun ay nagaganap o nag-exist, mga kapatid. Pero, of course, merong mga ilang nagtuturo, masyado nilang sinusugar po para kung merong nakikinig ay hindi open. Pero alam niyo, ang pagtuturo po ng Bible, mga kapatid, kailangan mong sabihin ang lahat. Huwag mong dadagdagan, huwag mo rin mabawasan, kundi kung gaano ka-intense yung pagpapaliwanag ng Panginoon, hindi mo yun dapat gawing malabnaw. Amen? So, napaka-dramatic po ng warning na gusto kong i-point out ng ating Panginoon. So, meron siyang tatlong bawala na iniiwan. Una, beware of causing a believer to fall into sin. And secondly, is to beware of carrying sin into your own life. Para hindi ka makapanghawa ng kasalanan, huwag mo rin ibabad ang iyong sarili sa pag-i-enjoy sa kasalanan. Ang pangatlo, doon po sa mga huling verse, is to beware of losing your saltiness. Yung asin kasi sa kanila ay napakahalaga. Sa atin kasi condiments na ngayon, ang paalat sa pagkain, ang palagay ng lasa. Pero noon kasi na hindi pa naman masyado na i-invento ang mga seasoning, asin po talaga ang pinaka-importante, lalo na po sa kanilang pamumuhay, lalo po pagdating sa pagkain. So dito po sa mga warning ay binigay po ng Panginoon, tingnan po natin kung paano natin ito hindi may ginagay, mga kapatid. So magsisimula po tayo kung saan makakita po yung isang alagad, si John, ng isang tao na nagtakas out ng evil spirit sa isang lalaking possessed, mga kapatid. At ang kinabamahala kasi ng mga alagad, pwedeng magamit ang pangalan ng Panginoon sa ganung bagay na walang permission ng ating Panginoon. Parang ganun yung gusto nilang i-point out eh. Pero sabi ng Lord, ang kanya pong naging response, don't stop him. Kung yung ginagawa niya ay hindi masama, kung yung ginagawa niya ay ginagawa ko rin, at nakakapagpalayas pa siya ng demonyo, huwag mo siyang sawayin. Kapanig natin siya, kakampi natin siya. It leads us, mga kapatid, sa verse 41, ang sinasabi po doon, if anyone gives you even a cup of water because you belong to the Messiah, I tell you the truth, that person will surely be rewarded. Kung yung tao nyo na gumagawa ng mabuti, in fact, supportahan mo, in fact, tulungan mo pa sa kanyang ministry na ginagawa, abutan mo lang ng tubig, siguradong pagpapalain ka. Yun po ang sabi ng Panginoon.
Kaya papasok po tayo sa verse 42. Ito na po yung contrast nung sinasabi ni Lord na kung yung tao yun, o yung maliit na tao yun na naglilingkod, alang-alang sa aking pangalan, pag tinulungan mo, pinag-inunod kayo pagkakalari, gayon din naman, ito yung kabalitaran. Kung magiging stumbling blocks ka o magiging kakikisuran ka ng mga maliliit na ito, ibig sabihin yung mga hindi nahilig sa pananampalataya, mga baguhan, sabi ng Panginoon, it is better na inalihan ka na lamang sana ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Ganun po ka-intensyon, mga kapatid. Amen? So, if you help someone because they are Christ follower at nagpapahayag sila in my name, surely you will be rewarded. Pero kung ikaw ang magiging dahilan ng mga young in faith na ito, ng mga baguhan pa sa pananampalataya, mas maigi pang itapon ka na lang sa dagat. Ganoon brutal yung pagsasabi ng Panginoon, ganoon siya kabilat magbigay ng babala. Hindi niya sinabi na, uy, huwag naman kayong ganoon. Next time, huwag nyo nang ulitin. Hindi ganoon. Ang sabi ng Lord, mas maganda pa, ibinigin ka na lang doon sa gilingang bato at itinapon ka sa dagat. Nakakita na ba kayo ng pisahan ng ubas? Kasi sa atin kasi, hindi natin alam kung ano ba yung gilingang bato, ano ba yung millstone na tinatawag. So, para mabigyan ko kayo ng kaunting idea, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng example. Ito po. Nakita niyo ba yan? Parang dalawang malaking bato. Ang ginagawa po dyan, yung isang nakapatong, meron siyang kahoy. Ayan po. Yung isang nakapatong, meron siyang hawak ng kahoy. At dito naman, nilalagay yung mga ubas. At yung tao naman po, ang paikot-ikot dyan, pasan-pasan niya, ang buhat-buhat niya, paikot-ikot, hanggang sa makakas ng gusto yung ubas. Napakabilang po niya, mga kapatid. Amen? Eh kung yung nagdidikdik ka lang ng bawang, ng mga ingredients, ano tawag doon sa pangdikdik? Mabigat na eh. How much more yung ganitong klase ng instrument ang itali sa liig mo, tapos itatapon sa dagat. So, ibig sabihin po, ganun kaseryoso ang Panginoon na yung 100 pounds na bato yun, itali sa liig mo, mas okay pa kaysa maging dahilan ka ng pagkakapiso ng mga bata pa sa pananampalataya. Amen? Ang bagong tipan po ay nagpapaalala sa atin na tulungan natin ang mga tao, ang mga young in faith, mga kapatid, to carry their burdens at huwag na tayong maging dagdag pa sa pagpapahirap sa kanila. Kasi po, sa totoo lang, pagod na sila sa religion eh. Pagod na sila sa mga pag-i-impose ng mga religious leaders ng mga kautusan, ng mga tradisyon. Kaya sila eh. Kaya, ang teaching po ng Panginoon ay palakasin ang bawat isa, i-encourage ang bawat isa, at magkakasama merong unity na sumusunod po sa teaching ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, yan po yung isa sa mga warning, mga kapatid ko kay Kristo. Lalo na, yung mga baguhan o yung mga baby in faith na yun, madali silang masaktan. Doon sana kung mature na in faith eh. Di ba po? Kasi sa totoo lang, tayo po kasi yung kanilang tinitignan. Kung sa akin pa lamang po, ma-offend na sila, sa akin pa lamang po yung sasaktan na sila, hindi kinakatuwa ng Panginoon kasi sa akin yung pinagpatiwala yung mga tupa na yun eh. Amen po? Another warning ay yung sinasabi ko sa verse 48. If your hand causes you to sin, cut it off. Kung yung kamay mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, maigi pang putulin mo na lang. Amen?
Sabi ng verse 45, if your foot causes you to sin, then cut it off. So, papasok tayo ng langit na walang kamay, walang paa, o kaya isang kamay, isang paa. Pero sabi ng Lord, okay na yan. Kaysa mapunta kayo ng buong inyong katawan, pero mapunta naman kayo ng impyerno. Dahil lang, kayo yung naging way para magkasala ang mga baguhan na ito. So, ganun po, kaseryoso ang Panginoon sa pagbibigay po ng babala. Hindi po siya nagbibiro ng kapatid. Amen? Ayaw niya maging dahilan tayo ng pagkakapisod ng ating kapwa. So, saan po pakinukuha ng Panginoon yung ganyan niya pong sinasabi? Alam mo, sa lugar ng Higher Phoenician, sa Israel kasi, meron pong, sa Jerusalem, meron pong tatlong valley na sikat at ang isa po doon ay yung tinatawag na Kidron Valley. Ang Kidron Valley po, nung araw ng Old Testament, ito po yung pinaglalagaan ng mga bata. Mga bata, mga infants, mga toddlers, para i-offer sa Diyos ang simole or molok ng mga kapatid. Ito kasi yung mga pagan gods, nagre-require sila ng human sacrifice. Amen? Nagre-require siya ng human sacrifice. Kasi ang ibig sabihin nun ay pag-submit mo, ang kapalit nun ay fertility, ang kapalit nun ay masaganang harvest, ang kapalit nun ay security, yun yung ano nila, yun yung paniniwala nila. Kaya ang Kidron Valley ay lugar kung saan pinapatay ang mga bata. Ang mga bata. Nakakabukal. At meron ilang mga documentation na dito sa Kidron Valley, ang dami nilang nakuhang mga remains, mga buto ng mga sapulog na binali, dinurog, sinurog para ialay sa mga pagan gods, mga kapatid. Now, anong kinalaman ng Kidron Valley sa Jerusalem? Nung dumating po kasi si King Josiah, although yung kanyang pong tatay ay masama, mga kapatid, hindi pa kayo. Although kanyang tatay na hari ay naging masama, hindi sumunod kay Yahweh, tumalikod kay Yahweh, kabalikan naman po si King Josiah. Nung nilinis ko ang templo, nakita ko ang mga kautusan ni Yahweh, yung mga law of Moses, at ipinabasa ni King Josiah. Nakita niya na kinamumuhian pala ng Diyos yung pagsamba sa ibang mga Diyos kasi wala kang ibang dapat kilalanin Diyos o wala dapat ibang kilalanin Diyos sa Israel kundi si Yahweh lamang. At ayaw niya ng mga bata na kinakatay, sinusulong at inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ikinakatay niya, kiniverse niya yung gano'n na yun. Kaya po, ang ginawa ni King Josiah, pinag-repent niya ang buong Israel. Kung yung mga nakaraang hari, inudyukan ang Israel na umalikod sa Diyos at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, si King Josiah naman, inudyukan niya yung mga Israelites na manumbalik na Yahweh at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Now, ano po ang ginawa dito sa tinatawag na Kidron Valley o yung Gehenna? Kasi sa Bible, ang ibig sabihin ng Gehenna ay impyerno. Ang ginawa po ni King Josiah, ginawa niya po itong basuhan. Ako na ng mga trash, mga basura. Kaya po, ang apoy doon sa Gehenna ay hindi natatapos. Kasi hanggat meron po nagtatapon ng basura, yung apoy ay nagpapatuloy. Amen? Di ba ko dati sa Kayatas? Yung mga basura dyan, patong-patong, hanggang pag may nagtanong kasi dyan, pag may nagsusunog ng tanso, may mga nagsusunog ng mga pwede nilang kalakali. Ang danger kasi doon, dahil nga, tumpok yun ang mga basura, pwedeng
sumiklab ng malaki at apoy. At ang isa pang danger doon, pag malakas ang ulan, pwede rin naman mag-landslide kasi ang pundasyon nun ay basura. Now, ang ginawa po ni King Josiah, yung Gehenna o yung Kidron Valley ay ginawa niya pong apunan ng basura. Now, ini-stretch ng Panginoon na dito sa Gehenna, pag ikaw ay naging kakilisuran ng mga bata sa pananampalataya, doon ka itatapon at meron mga maggots o uod na hindi namamatay. Kakainin ka. Siyempre, isipin mo yun, alam niyo, meron talagang mga living things, mga bacteria, mga fungi, mga creatures na hindi nakikita ng mata natin, na kahit anong gawin mong pakulo, hindi namamatay yung microorganism na ito. O kaya kahit gaano katagal na nakabagal sa malamig na temperatura, kahit nasa yelo, hindi pa rin namamatay. Pag naganlian ng maligamgam na tubig, buhay ulit kahit libong taon na nakakalipas. Meron pong ganun klase ng uod. Amen? At ang sabi ng Panginoon, doon itatapon yung mga tao na naging cause ng pagkakisod ng mga young in faith. Amen, mga kapatid? So, very tragic yung graphic na sinasabi ko ng Panginoon. Isipin yung uod na hindi nauubos, hindi namamatay, apoy na hindi napaparang, apoy na hindi naaapulan, ang tutok sa iyo. Grabing paparusahan mo yung mga kapatid. Kaya nga po, dito sa verse na to, paulit-ulit sinabi ng Panginoon at doon ay mayroong uod at apoy na hindi namamatay. Ang tawag po sa kanyang teaching ng Panginoon ay hyperbole. Kung saan, ang isang pangyayari o ang isang bagay ay kanya pong ini-exaggerate. Para maramdaman ng audience or ng listener kung gaano kaseryoso yung kanyang pinupunto. Kaya po, hindi ko ibig sabihin na bukiin ang mata, putulin ang kamay at paa, ay i-interpret natin as literal. Kasi kung ganyan ang gagawin natin, sa susunod na pagbalik natin dito, bulag na yung nakabino. Tapos yung grades of kailan. Amen? So, hindi mo yan dapat i-interpret ng literal. Meron talagang mga ginagamit na pamamaraan ng Panginoon para maramdaman mo yung bigat ng kanyang sinasabi. Amen, mga kapatid? So, ano po ang sinisimbolize nito? Hindi mo kailangan i-ambulate ang iyong paa. Hindi mo kailangan putulin, bukitin ang iyong mata para lamang po makasunod sa kalooban ng Diyos. Generally, ang sinisimbolize po nito, kung yung paa, kamay, mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, definitely, dapat putulin mo yung pakikipag-complain dito. So, halimbawa, kung yung kamay mo ay natin maraming kumupit, magnakaw, manakit, manampal, hindi ibig sabihin putulin mo ang kamay mo. Kasi kahit wala ka ng kamay, pwede ka naman dyan. Ang ibig sabihin, putulin mo na yung masama mong ginagawa. Tigilan mo na. Kung yung mata mo na nagiging dahilan para magkasala, dumili, itasin yung literal. Kasi ang mga natin ay nagiging dahilan para tayo ay matin, para tayo ay magnasa, para tayo ay magtumot, at magkaroon ng ingit sa ating kapwa. Kung yung nakikita natin sa iba, ay ingit tayo. Kaya, sabi ng Panginoon, kung yun ang nagiging dahilan, dumitin mo. At humili tayo sa kanya ng paningin na nakapokus at ipasentro lamang sa ating Panginoon. So Jesus says, radically, cut it off. Amen? Pero hindi literal, kundi spiritual. Amen? Kaya nga po, mahalaga na
yung puso natin ay malinis. Kasi kapag ang puso ng tao ay corrupted, ang puso ng tao ay hindi renewed sa Panginoon, kahit isa na lang ang mata niya, maningilin at maningilin. Kahit isa na lang ang mata niya, titingin at titingin ng hindi maganda. Doon ko sa amin sa Barkadaang Page, puro yung ba nakakawin na doon. Meron pong isang nakakalimus doon. Nakapwesto siya sa sidewalk. Ulubi ito ha, ulubi. Ang dungis. Nakasalunok siya sa sidewalk tapos nakalukot yung kanyang katawan. Sa unang tingin, nung ko siya nahingi, nakawa-kawa ako eh. Pero kung may dumaan babae sa harapan niya, para kayo, estudyante yun na naka-mini-skirt eh. Kasi may mga uniform na matiklik. Hindi, andun siya sa sidewalk, di ba? Ang baba ang baba ng pwesto niya. Alam mo, pagdaan ng babae, sumirit na talagang gano'n. Bulan pa isang babae na. Kaya, hanggang ang tao ay hindi renewed or hindi talaga submitted ang pagkatao sa Panginoon. Kahit pagputol-putulin mo siya, kung ang puso niya ay nagpupunit talaga ng kasalanan, eh, pero hindi, pupunta rin siya ng impyerno na putol-putol. Amen po mga kapatid. So, there are things mga kapatid na nag-focus sa atin na nagkakasalan. At ang meron na ginagamit ng Panginoon ay huwag natin kaya ang mag-isip tayo, isa-sacrifice natin ang mga sinful habits na ito by tapping it over. Amen? Hindi lang naman kamay, hindi lang mata, hindi lang paa, pati hila. Diba? Kasi ang hila, sabi nga ni James, ang timon, nakakasunod ang malaking bako. Pero yung hila, hindi kaya supili ng tao, kakabili at kakabili. Magsasalita ng masama. Amen, mga kapatid. So, Jesus is metaphorically saying, mas mainit ang iyong kapiraso ng laman ay maputol kaysa yung buong buhay mo ay mapunta sa impyerno. O yung next life mo, nandoon ka nakadestino sa impyerno. Amen, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? For everyone will be tested with fire. Lahat po tayo ay susubukin sa apoy. So meron pong dalawang apoy na tinutulungan dito ng mga kapatid. Isang apoy na mapaparusahan ka at isang apoy na pwede kang hindali sa alin. Ang kagandahan ng doon ng mga kapatid, pwede tayong namili kung anong apoy gusto natin nakakas. Amen, mga kapatid. So meron po talaga itong connection sa isa't isa. Amen po. So Jesus is saying that everyone will be tested on fire. Mga kapatid. So if we choose to follow Jesus, then yung apoy na gagamitin sa akin ay refiner's fire. Ibig sabihin, ito yung magpapadali sa lalo sa akin. Diba? Kagaya ko ng nire-refine ang ginto. Yan po ay dinadalisay sa pamamagitan ng apoy. Kasi saan ba nakukuha ang ginto? Sa tubig. Siyempre, kapag yan po ay tumutubog na, no? May mga ibang elements na hindi naman mahalaga nakabili sa ginto. So para matanggal yun po ay pinakakulan. So tayo po, para mas lalo tayong masanctify, mga kapatid, nire-remind din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Amen? And that sanctifying is what confirms, mga kapatid. Amen? So, ito po apoy na ito yung nagpapalabas ng totoo sa atin. Nakakaragas tayo ng pagsubok, nakakaragas tayo ng problema, mas nare-remind yung ating faith kay Lord. Amen, mga kapatid. So, mas magandang
ito yung klase ng apoy na ating pagdaanan kaysa yung apoy na magpaparusa sa ating pong kaluluwa. Amen po? Sabi ng verse 49, for everyone will be salted with fire. And then Jesus continued, nasabi ng po dito, tungkol naman sa asin. Kasi itong gospel na to, ano siya para siyang halo-halo. No? Biglang, mayroon siyang sinasabi, biglang tatawag sa kabilang topic. Kailangan masanda natin eh. Papabalik na naman siya sa pinakasimula. So, salt is good for seasoning. At ano po kayong nagagawa ko ng pag-flavor po ng salt, mga kapatid? Nagpiprevent po ito ng pagkagulo. Amen po? But if it loses its flavor, paano mo pa ulit makakaalat ang isang asin? Amen? So ito po yung isa sa mga halimbawa na ginagamit po ng ating Panginoon. Para mag-transform natin ang daigdig na ito, bukod sa kailangan natin dumaan sa pagdadalisay ng apoy, kaya hindi po natin maging asin. Asin ang isang libutan, mga kapatid. Bakit? Tayo ang naging dahilan para hindi mabulok ang daigdig na ito. Kasi nga, bakit mabubulok? Dahil sa kasalanan ng tao. Kung hindi makakagapan ang ginagawang kasalanan ng isang tao, siya ay papunta sa eternal damnation, sa pagkabulok. Pero kung siya ay makapakinig ng salita ng Diyos na makapagpapabago sa kanyang buhay, then napipreserve siya. Although, mamamatay pa rin, kasi nga, parating niya yung ating katawan. Pero, ang kapalit naman nun, pag tayo ay muling nabuhay, nasa presensya tayo at nasa pilit tayo ng Diyos. And another thing, it causes influence. Di ba po kasi, sabi nila, bakit ang daming nauubos sa mundo? Bakit ang daming walang malinis na tubig na mainom? Kasamantalang 70% ng daigdig ay napapalibutan ng dagat. Totoo naman. Ang problema kasi, hindi mo kayo inumin ang tubig ng dagat. Bakit? Kasi pag ininom mo, lalo ka mapupuhaw. Dry ka na nga, ininom mo yung tubig dagat, lalo kang madadry. Masusugat yung lalamunan. So, ibig ko sabihin, kung tayo ay magiging asin ng sanlibutan, bukod sa mapipreserve yung taong tatanggap, magdudulot din pa kayo ng kapuhawan sa kanila para manatili nila ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kumbaga, nung ikaw ay napakinggan, nung ikaw ay nasamahan, mas lalo silang nauhaw sa presence ng Panginoon. Hindi nung ikaw yung nakasama, nakisun. Okay, mabuti kung dito na lang nakilala kong taong ko. Chismosa din pala. Mabuti pa, hindi ko na lang ito nakilala. Uukanan din pala ako. Mabuti pa, hindi ko na lang ito nakilala. Dadalhin mo na pala ako sa motel. Anong nangyari? Naging cause ka ng pagkakasala ng maliliit na ito. Na samantalang dapat sana ay naging good influence ka. Amen po, mga kapatid. Noong Friday, ako po ay nasa isla. Meron isang lalaking nagpapatolo. Ang pagpapatolo niya, gusto niyang mag-build ng requirements na ilang lugar para kasi ginawa sa lugar nila. Ang problema na wala na kasi kumakin. Ngayon, ilang taon. Mas ngayon, gusto niya ulit bumuko ng nagsisimula siya ng NPG. Ang problema, sa halip na maging maganda ang resulta na naging worse. Kasi ang ginawa niya, pinaaral niya yung isang choir. Parang halika sa, mag-choir ka, ganyan. Mag-practice tayo sa kabilang barangay. Pinagbubuo ka nga ng choir, magdadalhin ka sa kabilang barangay. Di ba? Umayag na yung nanay. Pagdating sa kabilang barangay, hindi natuloy ang practice. Di dapat ang ginawa niya, hindi tuloy ang practice, inuwi niya sa nanay. Problema, hindi niya inuwi.
Hindi niya inuwi. Iyaya niya, umaten ng prayer meeting. Eh, ang prayer meeting doon, gabi-gabi na nakatapos. Kasi isa nga yun eh. Ang preacher kasi hindi naman magmamadali kasi ang sakay ng bangka, alas 12 pa. Ang madaling sabi, alas 10 na ng gabi nakauwi yung bata. Pagdating ko sa bahay, ano ba naman nakaksahan? Siyempre yung mga magulang, galit na galit. Alam niyo, ang pagkakot niya, sabi niya, tanda ko naman ito, pag-iisipan ka ako ng masama, pag-ilobo yun, ano mo sa ibigin? Kaya nung parang dating pa kasi, parang siya pa yung victim. Eh, in the first place, sablay naman talaga yung ginawa niya. Ano sa kanya? Alam mo kasi, brother, kahit ako nagagalit ako sa inyo, kung ako yung tatay ng bata, kasi babae yung inangas niya. Kung mag-bibig siya ng choir, kung nataka, dun sa lugar mismo na yun, yung lugar na hindi tatalahin na sa kabilang barangay. Ano ayun mo? Pinakas niya pa sa motor. Eh, buti sana kung mag-bibig siya ng choir, ang choir na bibig niya, makakatlo, ay kasama kapatid, ay kasama pinsan. Parang hindi siya pag-isipan. Eh, ang ganda naman ng bata. Ang ganda, malaking bukas, 40 years old, maputi. Kaya hindi talaga maganda sa sabi, tondo ako lang ito, parang ako na lang yun. Sabi ko, brother, di ba nanonood ng mga balita? Ang daming nawawala ng mga bata ngayon. Sabi ko sa kanya. Mas bata sa kanya, pero parang pinapagaling ko siya. Kasi bakit po? Sana kung makaakay siya, mas lalo natin sige mga tao dahil sa ginawa. Amen. Dito siya makatulog. Sabi ko rin ang coordinator ko sa gawain na pinagpapakuan niya. Kasi brother, alam mo nang hindi na tuloy yung practice, dapat pinuwi mo yung mata. Hindi yung pinagdalilan mo na isinama mo sa gawain. Kasi gusto ko lang naman iparanas doon sa bata ko ano yung ginagawa ng kwan. Bakit ba pala yung pinagdalilan sa iparanas eh? Yung iparanas niya. Diba? Kasi bago yun eh. Kahit kaya yung mga kakilala niya, hindi na gusto man yung ginawa niya. Lalo pa kaya yung mga wala pa naman sa gawain. Lalo pa kaya yung mga hindi naman talaga oriented na umakit sa gawain na minsan naman talaga ginagawa. So yun yung problema ko sa gano'n mga kapatid. Huwag po tayong maging dahilan ng ikakatisod ng ating nagawa. Diba? Sabi niya ko sa akin, bakit, brother? Gawain naman ng Panginoon. Sabi ko, gawain naman ng Panginoon. Pero dapat, ilulugan mo. Diba? Tsaka kung gusto mo i-train yung bata, sana may kasama ka pa lang na ibang manggagawa na babae. Hindi ko rin dahil, lalaki pa rin. Tapos ang mas mo babae, tapos alis-dis mo na yung sabi ko, mas ang gagawin yung ginawa ka, buka ka buti. Buti na di kasi natakbo yung sabi sa kanya. Ay, dahil pero yung isip na parang hindi makakanda. Sa lulog, iisip na ito. Oo, may pagnanasa talaga siya doon. Sinasangkalan na lang yung gawain ng Panginoon. Amen? Alam mo, malaking pananabutan natin yan sa Diyos pagdating ng tao kung tayo ang naging dahilan ng kanilang pagkakapisod. Kasi iisipin nila, ay iba, di na lang ako nagsimba, ay iba, di ko na lang nakilala yung gawain na yan, maigi pa, hindi na lang sana ako umakin sa mga yan. Kasi wala na pala silang pinagkain. Amen? Ang laki po talaga ng ating responsibility na alagaan ang kawan ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Kaya sa mga disciples, bawal kami mag-angkas ng bahay. Na babae. Bawal. Maliban sa asawa namin, sa nanay namin, o sa anak namin. Kami mag-aangkas ka ng bahay. Bawal po yun. Kasi po, bakit? Ang dami ng disciples na tukso
sa baba. Siyempre, kahit sabihin mong basa yung kahoy, kung nakadarang sa apoy, liliyan at liliyan. Siyempre, lalaki ka eh. Amen? Kahit sabihin mong pinaka-dali sa iyong pag-iisip ng nakakabanal mo, hindi mo hawak ng isip ng ibang tao. Kahit wala kang gawin masama, pero yung kapwa mo naman ay nag-iisip na ng masama, nagiging kanila pa ba rin ang kanilang pagkakasala. Diba? Maglalakad lang naman kami. Oo nga. Eh, nag-alakad kayo, dalawa kayo, tapos yung dalawang tao, naging isang anino. Hindi siya pwede iisipin yung mga tao na nakakita. Naging marites patuloy. Ay, huwag po natin sa ika na hindi sapat na wala kang ginagawang masama. Wala, mukha ka rin walang ginagawang masama. Narinig ko na yan eh. Pagkakot ko lang. Hindi sapat na wala kang ginagawang masama. Dapat mukha ka rin walang ginagawang masama. Kasi wala kang ginagawang masama. Mukha naman meron. E di, nag-cross ka pa ng pagkakasala ng iyong kapwa. Diba? Hindi, nilibre ko lang naman ng milk tea. Oo nga, nilibre mo naman ng milk tea. Uminom ka rin doon sa store niya. Kasi, kami isipin ng mga ibang parang nakakita. Diba? Hindi, nagpangilot lang ako kasi masakit yung likod ko. Pero yung hilot naman sa'yo, parang nung pwede lang siyang sumanib niya. Amen? So, ano po yung lesson na gusto kong iwas sa atin ng Panginoon? So, una po sa lahat, ay maging maingat po tayo o maging aware po tayo sa danger of causing sin to others. Huwag po natin payagan ang ating sarili na maging sanhi po ng pagkakasala. Amen? Another thing is the way of responsibility. Mabigat ang responsibilidad natin na yung mga taong yan, mga bago, ay mature na eh. Maging maingat pa rin tayo sa ating mga kilos kasi responsibility, pananagutan natin sila sa Panginoon pagdating ng araw. And always practice personal holiness. Amen, mga kapatid? Yung personal holiness, madidevelop yan kung ikakakot mo yung mga habitual sin. Mahirap kasi magpakabanal, tapos merong isang kasalanan na hinihinaan. Kailangan kinakonfess siya kayo. Amen? Hindi ka nga nangangalunya, pero nagnanasahan ka sa mister na iba. Kasi yung asawa mo, hindi romantic, yung asawa mo, pag may okasyon, di ka na lang naaalala. Buti pa yung kumain mo, sweet yung asawa. Yung mga ganong simpleng happy na yun, yung emosyon mo na nababaan sa ganong mga pangyayari, nadidevelop yung yung kasalanan. Nagkakaroon ka ng pangalunya sa puso dahil sa mga nakikita na iyong mata. Kaya mainit pa, ipalin mo na lang yung paningin mo sa asawa mo. Huwag mo hanapin yung kakulangan niya. Kasi sure, may kulang din yun. Kasi minsan kaya kayo natin yung kulang sa ating partner nila, dinahanap natin sa ibang tao. Eh wala namang perfect na mag-asawa eh. Ang kailangan na lang natin gawin, i-emphasize kung ano yung positive, ano yung gawin sa amin. Sabi nga kaysa mga babae ka, magkalawa ka ng may sponsor ng college student, hindi mo na lang pagandahin yung sarili mong asawa. Kasi panigurado kaya na siya ngayon kagagawa ng babae mo kasi. Diba? Oo nga naman, kaysa pagkasaan mo, gasasan mo yung ibang kapit, hindi mo lang gasasan yung asawa mo. Diba? Walang ngipin. Kung gusto yung sagot mo, makakapag-date ka mga sa ito. Diba?
Mukha na palang pinag-ingay yung asawa mo, bigyan mo ng pampano mo. Diba? Kulubog ka pala, bigyan mo ng pampakaganda ng pampainasin ng buhay. Kasi kapag kumakalit ang asawa, ang number one reason dito, yung partner niya. Amen? Kaya ako, kapag yan, ito, ng dalaga ko, medyo hindi ka masyadong na-appreciate, tapos nung nag-asawa ka, biglang lalo kang gumanda. Ibig sabihin, marunong mag-alaga yung asawa mo. Pero kung dalaga ka, kahit dinalaga sa mga pesta, kasi ang ganda mo, tapos nung may asawa ka na, para ka na pinalaban sa sabon. Ayun sabihin, may kakulanan ka sa kanya. So practice personal holiness. Magsisimula yan sa atin. Bago natin i-implement sa iba, itatapok muna natin yung mga kasalanan itinatago natin. Surrender natin sa Panginoon ang sa gayon, maging maaluan, maging magaan yung paglilingkod, at tayo ay maging tunay na malaya sa paglilingkod kay Yahweh Christ. Amen? Tayo ay nasilayo sa presensya ng Panginoon. Brother Danny, tayo din ako. Kasi kanina, iba yung pinahihili ko, iba na naman. Gusto ko lang silang kayarapan.
kalusugan ng aming kapwa, ay dapat namin iwas-iwas sa aming ano ang mga bagay na nagilid sa amin upang makatumig ng mga pagkakasala at ito't maging dahilan ng pagkakapiso ng aming kapwa. Lord, tulungan niyo kami na supiling ang aming mga sarili. Tulungan niyo kami na ang aming pong mga pagdanais, ang aming pong personal na buhay at kagustuhan ay palaging nakasabit sa iyong kalooban. Nais namin mamuhay ng may pagdadala at higit sa lahat, nais namin, Panginoon, na makaakay ng mga tao patungo sa iyong paanan at hindi pa sila ay kahirapan, hindi pa sila ay itulak namin o ibuhin sa pagkakasala. Lord, nais po namin makapag-win ng soul, Panginoon. Nais namin maagaw sila sa kamunduhan at magiging kagamit-gamit lamang kami, Panginoon, kung kami rin po ay nagpapagamit sa iyo, Lord, na may kalinisan sa aming mga puso. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, linisin niyo ang laman ng aming puso, linisin niyo ang laman ng aming isipan, Panginoon. Tuloy niyo pong i-bless ang gawain sa lugar na ito, at higit sa lahat ng inyong mga magagawa. Mula sa coordinator, sa punan ng mga kasamahan, napalagi niyo po ang kanilang mga buhay, pagkinang kanilang mga pamilya, ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, pati na po ang mga kwarta sa lugar na ito, naway mas malibelo kanila ang kanilang mga gift, nang sa gayon ay marami ang mga kabataan, ang kaninggan yung sumali at magpuwilig sa iyo. Pagpalagi niyo po, Panginoon, ang mga prayer request nila, pagpalagi niyo po na isulat man o hindi, ang kanilang mga lukbukan, mga bagay na nais pamasmasin sa iyo, bag, wallet, langis, cellphone, tubig, sino mang makainom ng tubig, sino mang mapunasan ng langis, ano ang mga kasakitan ng karamdaman ay dumalo ng himala ng magalitan sa pangalan ni Jesus. Ang Bible every time na babasahin ay mag-enlighten sa amin, Panginoon. Hindi sa lahat, ang mga panyo, mga religious articles, sino mang makabasa nito, Panginoon, may problema, pinaghihinaan ng loob, ay muling lumakas ang loob. At dalangin ko, Lord, ano ang kanilang mga kahilingan sa gabi ito, sa aming pag-uwi ay answered prayer na kami. Answered prayer na kami. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa alam ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo